sila. Hindi alam ng kanyang mga anak. Mahal niya yung kanyang mga anak. Ipinag-aalay niya yung kanyang mga anak sa maaring. Ngayon, dumating yung time na si Job yung nagkaroon ng karamdaman. Hindi man naisip ni Job na siguro ako yung may kasalanan. Siguro may ginawa akong mali. Hindi man dumating kay Job yung ganung bagay. Ang inisip ng Diyos, ang tinignan ng Diyos, yung nature. Dahil alam ni Job yung sarili niya. Inaakusahan siya na malihim siyang makasalanan, pero hindi niya tinatanggap yun dahil alam niya yung sarili niya. Anong naging kalakasan ni Job? Anong naging salit? Paano nangusap ang Diyos kay Job? Nangusap siya by nature. Ang tinignan niya, yung mga puno, yung mga bulaklak, yung mga halaman. Sabi niya, yung puno, nalalanta. Nalalaglag yung mga bunga. Kumakalat yung mga bulaklak, yung mga binhin nahuhulog. Namamatay, sabi niya. Pero dumarating yung time, tumutubo ulit, bumabalik yung buhay, sabi niya. Darating yung time, sabi niya, na ibabangon din siya. Nakita ni Job yung death, burial, and resurrection. Merong infidel, sabi ng ating kapatid na mensahero. Ito ay merong, nagpunta silang nangaso. Ngayon, sabi ng kanyang kaibigan, si Mr. Woods, sabi niya, meron akong alam, sabi niya, malaking rancho. Kaya lang medyo mahirap pakiusapan yung tao na yun. Infidel siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. So, pero subukan natin, sabi niya. Malawak yung rancho niya, sabi. So, pumunta sila doon. Nakita nila yung matanda, sabi niya. Ngayon, si Brother Branham naiwan doon sa sasakyan. Nagpaalam yung kaibigan niya, si Mr. Woods. Sabi niya, pwede ba kami mangaso dito? Sabi niya. Kasama ko yung aking kapatid, yung aking preacher, sabi niya. So, nagpakilala si Brother Branham. Sabi niya, ang taong ito, hindi siya naniniwala doon sa mga nagsasabing mga preacher. Pero meron siyang hinahangad na makilala. At makita, sabi niya. Isa lang, sabi niya. Yung nagpagaling doon sa babae doon. Sa bundok, sabi niya. Bakit? Sabi, yung babae na yon, malapit na mamatay, ginip up ng mga doktor. Sabi, hindi na nga makabangon eh. Hindi na makakain. Hinihintay na lang yung kamatayan niya, sabi niya. Kaya lang isang araw, nagkaroon ng kasiyahan. Nagkaroon ng ingay, sabi niya. Nagulat ako, sabi niya. Siguro namatay na yung babae, sabi niya. Pumunta siya. Pumunta yung matanda na hindi niya niniwala sa Diyos. Pumunta siya doon sa bundok. Ngayon, pagdating niya doon sa bahay, meron siyang nakitang nagluluto ng pie. Alam niyo kung sino nakita niya? Yung nagsasabi na mamamatay, yung babae na malapit na mamatay, yun yung nakita niyang nagluluto ng pie. Paano nangyari yun? Ngayon, ang pangyayari ng pagpapagaling na yun, merong gawain ng mensahero. Ngayon, merong isang matanda doon sa likod, sabi niya. Hindi ko siya kilala. Sabi nung lalaki na hindi naniniwala sa Diyos, hindi man daw niya kilala, sabi niya. Hindi niya, first time niya lang makita. Pero sabi ng banal na espiritu sa Panginoong Hesus, sa ating kapatid, kay Brother Branham, sinabi na niya kung sino siya, kung ano yung problema niya, na merong handkerchief na nakaipit doon sa kanyang pitaka. Inahayag sa kanya ng banal na espiritu. So itong babae na ito na nakaupo doon sa kanyang gawain, yun yung kapatid ng may sakit. So sabi niya, ipatong mo itong handkerchief doon sa iyong kapatid at gagaling. So ginawa nung babae, yung kanyang kapatid, yung bagay na yun. So gumaling yung may cancer, yung may sakit na yun, yung nakaratay. Ngayon, yung nakita ng matanda na gano'n, na gumaling yung babae na yun,
Nagkaroon siya ng eagerness na gusto niya makita yung preacher na yon. Pero hindi siya naniniwala kahit na kaninong preacher. Yun lang ang gusto niya makita. Sabi niya, ito, yun lang nagpagaling doon. Sabi niya. Sabi ng ating kapatid, pwede matikman yung apple mo? Sabi niya. Sige, sabi niya. Tinikman niya yung apple. Ngayon, bakit yung mga apple, sabi niya, nagkakaroon ng paglanta? Sabi nung matanda, yung apple kasi kailangan bumaba yung dagta, sabi niya, upang pumunta doon sa, magtago doon sa ilalim para hindi mapatay pag nagtaglamig, sabi ng matanda sa kanya. Ganun ba? Sabi niya. So, paano nalaman ng apple yung ganun? Sabi niya. Paano siyang nagkaroon ng karunungan na bumaba doon? Sino ang nagbigay sa kanya ng ganung kaisipan na bumaba doon para magtago, para ma-preserve yung life? Sabi niya. Hindi, nag-isip yung matanda. Sabi niya. Alam mo, sabi niya, etong mensahero, yung nagbigay ng karunungan doon sa apple na magtago, yung dagta niya sa ilalim para ma-preserve yung life. Yun din yung Diyos na nagbigay ng kagalingan doon sa babae na nandun sa bundok, sabi niya. So, alam niyo mga kapatid, dahil sa bagay na yon, naniwala yung matanda, naniwala siya sa Diyos. Ako yung preacher na yon, sabi ng ating mensahero, yung ginamit ng Diyos na nagpagaling doon sa babae na yon, sabi niya. So, naniwala yung matanda na hindi naniniwala sa Diyos. Tingnan niyo pa paano nangusap yung Diyos sa pamamagitan ng nature. Iniligtas ng Diyos yung matanda na yon sa pamamagitan ng pangungusap niya sa nature. Alam niyo, nung bumaba ang ating kapatid, yun ang problema ng ating kapatid. Kung paano niyang kakausapin yung matanda na hindi magiging offensive sa kanya. Yun ang problema niya. Pero sinong nangusap? Yung nagbigay ng intelligence doon sa apple na bumaba, yun din ang nagbigay sa ating mensahero ng karunungan para mangusap. At yung nagbigay ng karunungan na yun, at yung nagpagaling sa babae na yun, yun ang Diyos na nandirito sa atin, na siyang ating sinasamba. So ano ngayon ang nagiging hadlang? Anong nagiging hadlang? Bakit hindi makakilos ng buong buo? If the rapture is past due, there is something wrong, sabi ni Joshua. Wait, there's something wrong. Hindi natin alam kung paano natin pakilusin ang Diyos noong una. Noong una, nasa Protestant ako, alam niyo mga kapatid, nag-try akong pumasok sa PMA. Nag-try akong pumasok sa PNPA. Once na natanggap ko yung notice, yung permit ko, doon lang ako magsisimba. Alam niyo yung kahilihan ko lang, pumasa ako sa exam. Ganun kababaw ang pananampalataya ng tao na wala sa Diyos. Iniisip ng tao, meron siyang kagustuhan, meron siyang kahilingan, doon lang siya papasok. Pero ang Diyos, hindi lang doon sa pagkakataon na yun po pwedeng sumagot. At hindi lang doon sa specific isang lugar po pwede siyang makipag-usap. We can reach God everywhere. If that infidel guy meet God by the tree of apple, we meet Him in the Word. Exactly. Ngayon, napakalaking privilege sa atin na binuksan niya ang kanyang banal na salita sa ating mga harapan, sa ating pangunawa. Doon sa tao na yun, doon sa apple tree lang siya nangusap. Pero naniwala yung tao. Nag-submit yung tao sa Diyos. Naglingkod siya sa Diyos. Ngayon, binabasa natin ang mga pangako ng Diyos. Sabi ng ating mensahero, hindi para kung kanino man ang mga pangako na yan. Para sa mga mananampalataya yan. Ang Bible na ito ay isang love letter na punong-puno ng mga pangako. Pag nagkaroon tayo ng love letter, inuulit-ulit nating binabasa dahil may pangako na ganito, ganyan. Tuwan-tuwa tayo.
Yun ay para lang makamit natin yung matamis na oo ng ating mga nililigawan. Ngayon, hindi lang simpleng pangako ang binigay ng Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Yun ang gusto niya makamtan natin. Hindi isang bagay na po pwedeng mawala, hindi isang bagay na po pwedeng maglaho, kundi isang eternal na bagay, isang eternal na buhay ang gustong makamtan natin. Ang gusto ng Diyos na makamtan natin. Hindi katulad ng isang mayaman na meron siyang nakausap na taga-England ng ating mensahero. Binisita niya ito. Sabi nung kausap niya, alam mo ba yung area na yan? Sabi niya. Sa bandang east, sa akin yan. Sabi niya. Bandang west, akin din yan. Yung mga tindahan na yan, sabi niya, sa akin din yan. So marami kang ari-ari yan, sabi niya. Oo. At pumunta ka doon, sabi niya, doon sa may city, sa akin din yung malaking bangko doon, sabi niya. So mayaman ka nga, sabi niya. Oo. So mayaman yung taga-England na yun. Biro mo halos yung nakapalibot sa kanya, at meron pa siyang mga pag-aari ng mga establishment, bangko. So mayaman siya. Kaya lang nagtanong ang ating kapatid. Pwede ba akong magtanong, sabi niya. Sa yung east, sa yung west, sabi niya. Pwede bang sabihin mo sa akin kung gaano karami yung kayamanan mo doon, sabi niya. Tinuro niya yung sa taas. Walang masabi ngayon yung mayaman. Ang lahat ng nandito sa lupa, sabi niya, pwedeng maglahong parang bula. Pag natapos ka dito sa lupa, saan ka pupunta? Sabi niya. Anong magiging kahihinatnan mo pag natapos ka dito sa lupa? Meron ka bang aanihin doon? O meron kang pupuntahan doon? Dalawa lang pupuntahan ng tao. Ang kaligtasan o kapahamakan? Hindi na pupunta doon sa gitna, mga kapatid. Wala nang chance para magkaroon ng recover ang tao. Kumbaga sa college removal exam, walang ganon. It is appointed unto a man wants to die, after death, it's judgment. Kung ligtas ka, sa langit ka, kung nandun yung kayamanan mo. Ngayon, kung wala kang inipon doon sa langit, wala kang i-claim doon, at wala kang dapat napuntahan doon. Saan ka pupunta? Sa Hades ka na lang pwedeng pumunta. Sa Hades lang pwedeng pumunta ang tao kung wala siyang kayamanan sa langit. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan ninyo sa langit. Na kung saan hindi kinakain ng tanga at hindi natatakaw. Hindi nanakaw. Wala nang dapat na pag-ipunan. Higit nating pag-ipunan ang kayamanan sa langit. Ang mga kayamanan dito sa lupa, pasalamat tayo sa Diyos na kakamtan natin yung mga ganitong bagay. Ikalulahati ng Diyos, kapurihan ng Diyos ang mga bagay na ito. Pero ang puso natin, huwag nating ilagak sa mga kayamanan na ito. Ito ay mga pansamantalang kayamanan lamang. Ngayon, ang salita ng Diyos nagmamanifest sa buhay ng mananampalataya. Sa huling panahon na ito, merong mga signs na binibigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Sabi nga ng ating kapatid, ang salita kailangan mag-mature. Kailangan mangyari. Magkaroon ng katuparan yung salita. Praise God. Alam nyo yung fig tree? Sabi ng ating Panginoon, pag nagsimulang sumibol ang fig tree, nalalaman nyo na malapit na ang tag-araw. When the fig tree forth bud, the summer is nigh. Ang fig tree laging kumakatawan sa Israel. Ang Israel isang nation, mga kapatid. Hindi niya ito pinili na individual katulad sa atin. So, pinili niya ang Israel as a nation. Noong ang fig tree ay nagkaroon ng pagsibol, 1942. 48? Sorry.
Noong 1948, nagkaroon ng pagsibol ang fig tree. Sabi ng ating kapatid, muling naiwagayway yung pinakalumang bandera, pinakaunang bandera sa buong mundo, muling naiwagayway, 1948. Nagbalikan yung mga Hudyo sa Israel. Yung 6-point plan ni David, na itaas ulit. They become a nation. Nagkaroon sila ng sariling bansa. Nagkaroon ng sariling currency. Nung naitatag ito, nagsisimulang mag-fourth bud ang fig tree. Gaano katagal ang nilakbay hanggang sa time natin? Pag nag-fourth bud ang isang puno, hindi ito palagas, mga kapatid. Pausbong ng pausbong. Palago. Palago. Pag nagsimulang sumibol, palago ito. Sa salita ng Diyos, sa nature, mga kapatid, tingnan ninyo sa nature. Ang isang binhi, kailangan ito ay mahulog sa lupa. Ngayon, nung dumating yung taglamig, na i-preserve yung binhi. Dumating yung tag-ulan, nandun yung binhi. Nandun sa lupa, nakapreserve. Pero nung sumikat yung araw, nagsimulang magkaroon ng buhay yung binhi. Sumisibol yung binhi. Nagbitak at lumabas yung mga dahon. Nagsimulang sumibol yung binhi. Ang bawat halaman, ilagay nyo sa isang lugar na madilim at meron kayong isang butas na ilalagay na kung saan manggagaling yung ilaw. Ang bawat halaman pupunta doon sa pinagmumulan ng liwanag. Yun ang nagbibigay ng buhay sa kanya. Ang nature, hinahanap niya yung nagbibigay ng buhay sa kanya. Hinahanap niya yung liwanag kung saan nanggagaling. Dahil doon galing yung kanyang buhay. Gaano man kahirap yung susuungin niya, pupuntahan niya yung liwanag na yun. Pero ang tao, nawala yung instinct na ganun. Hindi na niya hinahanap kung saan nanggaling yung buhay. Nagliliwanag yung salita ng Diyos, pero ayaw nilang puntahan. Nung nagliwanag yung sun, yung araw, nagsisilago ang mga halaman. Nagtutunguhan doon sa araw. Papunta lahat doon sa araw. Pero ang tao, walang pakialam doon sa liwanag ng buhay. Anong gusto nila? Gusto nilang gumawa ng sarili nilang pamaraan. Kung paano makamit ang Diyos. Kung paano makamit ang buhay na walang hanggan. Sa Old Testament pa lang, ganun na ang nature ng tao. Doon sa Tower of Babel. Bakit na itayo yun? Dahil sa kaisipan na gusto nilang mapuntahan yung Diyos. Yung kaharian ng Diyos. Hanggang ngayon, taglay-taglay ng tao yun. Ang kaibahan nga lang, technology ang ginagamit ng tao ngayon. Pero ganun na ganun. Yung espiritu na nandun, lumilipat mga kapatid. Hindi pa namamatay yung espiritu na yon. Darating yung time na doon pa lang sa lake of fire, ibubulit yung espiritu na yon. At wala pa yung lake of fire. During the white throne judgment pa mangyayari yung bagay na yun. So nandito sa time natin, maraming tao ang nadaya na magtayo ng Tower of Babel na yon. Maraming tao ang nadadaya ngayon na kung saan-saan nila hinahanap yung Diyos. Ang problema sa tao, nagkakaroon ng division pag naghahanap ng Diyos. Ano nagdi-divide sa tao? Doktrina din. Kanya-kanyang turo. Pagalingan ng mga nagtuturo. Pasikatan ng mga nagtuturo. Mga sikat ba yung kinuha ng Panginoong Hesus na nagturo? Mga kilalang tao ba? Saan siya kumuha? Sa mga mangingisda. Sa mga maniningil ng buwis. Yung mga inaayawan ng maraming tao, inaayawan ng sanlibutan, yun ang mga kinuha ng Diyos. Kaya hindi sila matanggap ng tao. Maging ang Panginoong Hesus, hindi katanggap-tanggap sa Kanya, sa mga tao, yung Kanyang pagdating. Dahil nandun siya sa mababang lugar. Ang panahon natin, hindi tinatanggap ng tao
na magtuturo ang isang kapatid kung wala itong magandang pananamit. Walang magarang pananamit. Pumunta ka sa mga ibang gawain. Magdamit ka ng magara. Sabi natin mag-coat ka, mag-necktie ka. Pumasok ka, pagkakamalang kang manggagawa. Yan ang nature ng tao. Kung sino yung magandang gamit, magandang manamit, kung sino yung decenteng manamit, yun lang ang pagkakamalan ng manggagawa. Subukan mong mag-normal lang. Pumasok ka, baka di ka man pansinin. Dahil ang nature ng tao, kung ano yung mataas tignan, yun ang kanilang nire-respeto lang. Kung sino yung mataas magbigay, yun ang kanilang sinusunod. Nawala ang tao sa order. Ngayon gustong ibalik ng Diyos ang tao sa kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang propeta. Ang problema, sa katigasan ng ulo ng tao, yung taong ginagamit ng Diyos na magbalik sa tao sa salita, yun na naman ang sinamba nila. Tingnan ninyo kung paano nagkaroon ng mga Branhamites. Pinangbabautismo pangalan ng mensahero. Kaya pagdating sa mga nagko-comment, siraan sila. Yung mga Branhamites, kontra doon sa mga sumisira sa message, meron namang mga naniniwala sa message, kaya lang hindi ka mapaniwalaan. Dahil nasira doon sa mga nagiging panatiko. Kung magiging panatiko ang tao, sa Diyos na tayo magpanatiko, sa Panginoong Hesus na tayo maging panatiko. Bakit? Wala siyang ginawa, kundi yung kalooban ng Ama. Lahat ng kanyang ginawa ay nakita niya sa Ama. Lahat ng kanyang salita ay binigay sa kanya ng Ama. So kung magiging panatiko tayo, sa Panginoong Hesus na, upang sa ganon, ang kaisipan ni Kristo ay mapunta sa atin. Mag-ingat tayo mga kapatid. Sa kanino tayo sumusunod? Kanino tayo nagkakaroon ng panatiko? Ang kaluluwa ng tao ay isa. Pag nagkamali ang tao ng pamimili, maaring mapahamak ang kaluluwa. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseyo. Pinag-iingat sa mga maling turo, sa mga doktrina, sa mga dogma, dahil ito ang magliligaw sa tao. Praise God. Ngayon yung fig tree, mga kapatid, sabi ng ating mensahero, hindi ito, ang fig tree ay magkakaroon ng kapanganakan ng isang araw. They will be born in one day, sabi niya. As a nation, it's not individual, not like the Gentiles. So kaiba tayo doon sa pagtawag sa fig tree. Ngayon, ang nangyayari na ang paglago ng fig tree na ito. Ano pa ba ang ibang sign na binigyan ng Diyos sa atin? As it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot, so was the coming of the Son of Man. Sodom at saka time ni Noah ang binigay sa atin ng Diyos. Isa sa mga binigay sa atin. Ngayon, ang salitang ito kailangang mag-mature. Kailangang mangyari. Kailangang makita natin ang pagkagarap ng mga salitang ito. Upang sa ganon, makikita natin kung anong panahon ang kinalalagyan natin. Bago dumating ang anak ng tao, sabi niya, mangyari ang mga bagay na ito. Nangyayari nga ba? Kung nangyayari, gaano kalapit ang pagbabalik ng Panginoong Hesus? Time of Noah, mga kapatid. Sa Pilipinas na lang. Sa buong mundo nangyayari ito, pero sa Pilipinas na lang, gaano kadali magkaroon ng pagbaha? Kunting baha ay kunting ulan, bumabaha. At marami sa mga ulan sa atin, dati nung bata ako, karamihan naririnig ko, signal number 1, number 2, bihira yung number 3, bihirang-bihira yung number 4. Ngayon, halos sunod-sunod mga super typhoon ang sinasabi nila. Nagkaroon ng pagkasira ang mundo.
at nangyayari yung salita ng Diyos. Pagdating sa Sodomites, gaano kalala sa atin? Sa atin pa lang ito mga kapatid. Talamak ito sa buong mundo. Pero sa atin pa lang, gaano nila pinupos, gaano nila kinukonsinti yung mga Sodomites na ito. Sa mga palabas na nga lang sa TV, sa mga entertainment, ginagamit ito. At mas katanggap-tanggap sa sanlibutan ang mga ganitong ginagamit. Yung mga Sodomites na ito. Ngayon, pag nangyayari ang mga bagay na ito, sabi ng ating kapatid, the time is at hand. Malapit na malapit na. Yung pangako ng Diyos kay Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham na magkakaroon ng anak si Sarah. Ngayon, si Sarah, 65 years old nung pinangakuan ng Diyos. 75 years old si Abraham. And Abraham was not, staggered not, sabi ng Biblia. Hindi siya nagkaroon ng pagdududa o anumang hindi pagtiwala doon sa sinabi ng Diyos na magkakaroon siya ng anak. 25 years siyang naghintay at ibinigay ng Diyos yung pangako niya kay Abraham na magkakaroon ng anak. Gaano man katagal ang ibinigay ng Diyos na time, si Abraham hindi siya nag-staggered, hindi siya nang lupaypay o nang nagduda. Bagkus naghanda pa siya. Taon-taon naghahanda siya. Taon-taon maaring bumibili sila ng mga lampin. Maaring lagi niyang kinukumusta si Sarah. Ano, may development ba? Siguro excited din siya. For 25 years, ganun ang ginagawa nila mga kapatid. Pero hindi nasira, hindi nagkaroon ng pagkalungkot si Abraham. Habang lumilipas yung taon, lalo siyang nagkakaroon ng eagerness na papalapit ng papalapit yung pangako ng Diyos sa kanila. Habang lumilipas ang mga panahon, dapat lalo tayong maging excited na papalapit ng papalapit yung pangako ng Diyos ng pag-agaw. Ngayon kung pabaliktad, yung nararamdaman natin, magtanong tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Dahil may problema pag pabaliktad. Ang tao dapat pataas yung eagerness niya ngayon. Pasidhi ng pasidhi. Hindi yung palamig ng palamig. Kung gaano kakainit nung nagsimula, kailangan lalong umiinit. Kailangan hindi ka lalamig. Baka magkaroon ng reverse, baka isuka ka, sabi ng Diyos. Pag maging maligamgam ang tao, isusuka ka, sabi ng Diyos. Kailangan magkaroon ng pagtaas, mga kapatid. Kung kaya pinipilit ng Diyos na mangyari ang mga pangako niya sa atin. And this sign shall follow them that believe. Kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Sabi ng ating mensahero, the promises of God is lingering. Naglilinger lang daw. Bakit? Wala siyang madapuan. This is the only thing that God is waiting to manifest before He sent His Son. Anong connection nung pangako na yon na the works that I do, ye shall do also. And this sign shall follow them that believe. Anong connection nun doon sa pagpapadala ng Panginoong ng Diyos sa kanyang bugtong na anak? Sabi niya, we can move mountains. We can lay hands to the sick. Pag hindi nangyayari ang maliit na bagay, paano ibibigay ng Diyos yung isang malaking bagay? Kailangan mangyari ang mga bagay na ito upang sa ganon, sabi ng ating mensahero, ito na lang ang hinihintay ng Diyos na mangyari. Na magawa natin yung greater works. Kailangan ma-restore, sabi ni Joel. I-restore ng Diyos yung kinain ng palmer worm, cankerworm, locust, caterpillar. I-restore niya yung brotherly love na kinain ng uod na ito. Yung teaching na kinain ng uod na ito. Lahat ng sinira ng uod na ito, ibabalik ng Diyos. Ibabalik niya yung original tree.
He will restore the bride tree. Kung paanong kalagayan sa time ng mga apostol, ganun niya tayo binabalik, mga kapatid. Hangarin natin yung pagkilos ng banal na espiritu sa mga apostol doon sa Acts. Hindi ito ginagawa ng Diyos para magmataas ang tao. Ginagawa ng Diyos ito upang sa ganun ang tao ay patuloy na lalong magsumikap at may padala niya ang kanyang bugsong na anak. Anino lang ni Peter nakakapagpagaling. Hindi pa nagsasalita si Peter. Pinuri ba ng tao sina Peter? Niluwalhati nila Peter ang Diyos dahil sa mga bagay na yun. Silver and gold have I none, but such I have thee. Rise up and walk, sabi ni Peter nandun sa magandang pintuan. Beautiful gate. Alam niyo kung mangyayari ang mga bagay nito, siguro hindi lang ganun kalakas yung palakpak natin. Siguro hindi lang ganun kasigla yung sayaw natin. Yung lumpo, hindi mapigilan ng mga tao, hindi mapigilan ng mga Pariseo kung paano siyang magpuri sa Diyos nung natanggap niya yung kagalingan. Paano pa kaya kung nakita natin na yung Diyos kumilos sa atin? Na tayo mismo yung ginamit ng Diyos sa mga ganung bagay. Anong papuri kaya ang binigay ni Peter sa Diyos nung nangyari yun sa lumpo? Tingnan ninyo si Philip. Nung kinausap niya yung bating, ipinaliwanag niya yung salita ng Diyos, binabasa nila doon sa Isaiah. Nung naunawaan ng bating, sabi niya, anong nakakahadlang, nandyan yung tubig? Nagpabautismo yung bating, yung yunok. Anong meron kay Philip na magpaunawa doon sa yunok? Yung Diyos ang nagpaunawa. Ginamit si Philip. Pero anong nangyari kay Philip matapos na may paunawa? Nangyari ba ang isang ordinaryong bagay? Ginawa ba ng Diyos sa kanya ang isang napaka-ordinaryong bagay? It's a very unusual ang ginamit ng Diyos. Hindi ka panipaniwala, mga kapatid. Philip was translated. Trinanslate siya ng Diyos. Hindi siya pinaglakad ng Diyos. Inilipat siya ng Diyos. Bakit? Yung Diyos nandun kay Philip. Yung Diyos nandun kay Peter. Yung Diyos nandun sa mga alagad. Yung Diyos nandun sa 120 doon sa upper room. We are not even 50. Those 120 prayed in one accord. Not even a single one of them have doubt. They all waited for that promise of God. Tarry into the city of Jerusalem until you are endued by that power from high. Yun ang hinintay nila. Naniwala sila doon. Ilang taon silang inaralan ng Panginoong Hesus? 3.5 years. Ilang taon na tayo sa mensahe? Maybe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and more. Hangarin natin yung ganung pananampalataya, mga kapatid. Ipag-pray natin sa Diyos. Tanungin natin yung Diyos, Panginoon, paano kami makakapanalangin sa iyo? Paano kami makakasunod sa iyo? Ano ang dapat kong ipanalangin upang makamtan ko ang mga bagay na ito? Turuan mo ako sa tamang pananalita. Turuan mo ako sa tamang paglapit sa iyo. Kung paano akong maghihiling sa iyo. Once more, Lord. Nung nag-fail si Samson, lumuhod siya sa Diyos. Once more, Lord, sabi niya. Magsimula ulit tayo. Magsimula tayo sa araw na ito, sa oras na ito, mga kapatid. Hilingin natin sa Diyos na ibigay sa atin yung tamang unawa kung paano tayong makasunod sa kanyang banal na salita. Nasa atin ang tamang salita. Binigay, panaunawa sa atin at ipinakilala sa atin ang kanyang mensahero sa huling kapanahunan. Ibinuksan sa atin ang kanyang mga mensahe.
Hindi na imprint ang mga ito sa walang kabuluhan lamang. It's for a great purpose. Nandyan lahat ng mga sources. Internets, printouts, Bibles, everything. Nasa atin mga kapatid. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, binigyan tayo ng kaloob ng Diyos para magamit ang mga ito. Hilingin natin sa Diyos. Tanungin natin yung Diyos, paano natin gagamitin? Paano natin uunawain? Paano natin susundin? Mahirap, ano? Mahirap. Pero mas mahirap yung manatili dito, mga kapatid. Higit na mahirap ang manatili dito. Alam niyo, hindi mahirap kung magsasubmit tayo sa Diyos. Kung si Enoch nakalakad na kasama ng Diyos, kung si Elijah kinuha ng Diyos, kung si Moses tinuruan ng Diyos kung paano makabuild ng ark, kung si Abraham binigyan ng Diyos ng pananampalataya na makapaghintay ng 25 years, kung ang Panginoong Hesus binigyan niya ng pagtitiis sa ganung paghihirap, kung ang mga apostol na persecute sila sa mga mahihirap na bagay, hindi tayo malayo sa mga yun. Tayo ay asawa ng Panginoong Hesus. Ligtas tayo, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan kung tayo ay susunod sa kanyang mga palatuntunan. Huwag tayong aalis sa salita ng Diyos. Lahat ng pangako, sabi ko kanina, lahat ng pangako ng Diyos para sa atin. Perfection ang hinihintay ng Diyos para mangyari sa atin. At ang perfection na ito, kalakip dito ang masasakit, mga kapatid. Maaring paglilinis sa ating mga sarili, pagtutuwid sa ating mga pag-uugali, sa ating mga pananalita, mga pag-iisip, mga paningin, mga hangarin, marami tayong iiwan. Let go. And let God do it. Hindi tayo hindi natin lalabanan yung dyablo. Huwag nating piliting labanan yung dyablo, mga kapatid. Yung gawa ng kasamaan, huwag nating piliting labanan. Huwag yung sarili natin ang ipanlalaban natin. Hayaan natin ang Diyos. Paubayan natin sa Diyos. Hindi natin kaya yun. Hindi natin kayang labanan ang gawa ng ni Satanas. Pero ang Diyos ang kikilos sa atin. Learn to let go, and let God do it. Alisin natin ang anumang misbelieving the word. Huwag tayong maglalagay ng anumang mixture of unbelief sa salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong padadaya. Kung minsan, mga kapatid, dahil sa masyadong sagana ang technology, pwedeng gamitin ng dyablo ang mga gadgets na yan. Ngayon, sabi ng ating kapatid, those are of the devil if you are misusing it. Binigay sa atin ng Diyos ang mga bagay na yan. Gamitin natin sa tama. It's for the glory of God. Ang anumang bagay na gagamitin natin sa masama, it's of the devil. Ang kutsilyo, kung gagamitin mo sa masama, it's of the devil. Pero kung gagamitin mo panggamit doon sa mga pagkain mo, panghiwa, gamitin mo sa tamang paggamit, hindi mangyayari ang ganun. Education, sabi niya, it's of the devil. If you will use it to make a teaching, to interpret the Word of God. Use it for your future. It's not of the devil.
Paano mo mababasa, paano mo babasahin ang salita ng Diyos kung hindi ka mag-aaral? Kaya lang sa time natin, talamak, kailangan mag-aral ang isang tao upang matawag na manggagawa ng Diyos. Upang matawag na pastor. Upang matawag na pare. Yung kapitbahay nga namin, cum laude yata. Cum laude siya. Theology. Pero nung tinanong ko, anong ibig sabihin ng person? With flesh, blood, and bone. That's a person, sabi ko. Sabi nung katabi niyang education student. Tama, oo, sabi niya. Hindi siya makatama. Hindi siya makasapagsabing tama. Kasi bakit? Babangga dun sa Trinity nila. Hindi niya maamin na tama. Pero tama. Yun ang tama. With flesh, blood, and bone, ang person. Father, Son, Holy Ghost, there is only one person. Sabi ko sa kanya. Yun ang isang hadlang sa tao. Pride. Masyadong magiging matataas ang pride ng mga tao ngayon. One more sign sa ating huling kapanahonan. Sa time na ito. One of the sign. There will be rumors of war. Nations are breaking. Magkakaroon ng paglalaban. Magkakaroon ng digmaan. Nangyayari kaya? Mga kapatid, nangyayari. Nangyayari sa paligid natin. Dito, muntik-muntikan na nga eh. Nangyayari sa paligid natin. Ngayon, ang mga bagay na ito, hindi ito magiging panoorin para sa atin. Ito ay mga signs. Mga signs ito na nasa huling kapanahonan tayo. We are at the end time. Ang mga sign na ito binigay ng Diyos sa huling kapanahonan, na mangyayari sa huling kapanahonan. Ngayon, kung nangyayari ang mga bagay na ito sa huling kapanahonan, magsumikap tayo. Dahil palala at palala ang mga bagay na ito. Hindi ito pahupa. Palala ang mga bagay na ito, mga kapatid. Hindi ito pabuti, palala. Pasama ng pasama. Kaya lalo tayong magsumikap bago dumating yung pinakamasama. Dahil darating ang araw, wala na tayong kalayaan na maging ganito. Magsisikap ang bawat isa na manindigan doon sa kanilang mga narinig sa panahon na ito. Paninindigan na nila yung mga naunawaan nila, na iniwan nila sa time na ito. Kaya lang masakit yung magiging kapalit. Sa mga hentil, hindi biro ang kamatayan dadanasin. Specific, mga kapatid, pugot ang ulo. Kung gusto mo magkaroon ng kaligtasan para maging police virgin. Pero hahangarin pa ba natin yun? Gayong meron tayong isang kalagayan na hindi tayo makakaranas ng mga ganong kahirapan at mga ganong pasakit. Nandito tayo sa time na ito, na kung saan pwede na nating makamtan ang mga bagay na yon. Magsumikap lang tayo, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga panahon. Pero nakikita natin ang pagkakaganap ng mga salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh among us. Ngayon, yung Word na yon, nung umakyat siya, ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu, na siyang magtuturo sa atin, gagabay sa atin. Ang bawat mananampalataya ay kailangan magkaroon, maka-experience ng bautismo ng banal na Espiritu. Upang sa ganon, ang Diyos, maimanifest ng Diyos ang kanyang plano sa bawat isa sa atin. Makakilos ang Diyos ng malaya sa atin. Kailangan mangyari yun. Hangarin natin yun, mga kapatid. Hindi simpleng bagay ito. Hindi ito ordinaryong bagay. It's an oddball. Pero dapat na mangyari sa pinili ng Diyos sa huling panahon na ito. Hindi ka panipaniwala. It's unusual. But it's a supernatural. It will be a great experience.
pag nangyari sa atin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Hangarin natin, lagi nating isipin, malapit nang dumating ang Panginoon. Habang iniisip natin ang mga bagay na ito, iniisip din natin, paano tayong patuloy na makapanatili sa kainitan sa paglilingkod sa Kanya. Magsumikap ang bawat isa. Hindi ako ang magliligtas sa inyo. Hindi si pastor ang magliligtas sa inyo. Hindi rin tayo kayang iligtas ng Diyos kung hindi natin isasubmit ang ating mga sarili. Isubmit natin ang ating sarili. Pinagbuksan na natin siya minsan. Patuloyin na natin ng lubusan. Hayaan natin na siya lang ang nandun maghahari sa maliit na butas sa ating puso, na kung saan sabi ng ating mensahero, yun ay for the purpose na doon magpapahingalay ang Diyos. Doon sa napakaliit na butas na yun. Huwag nating hayaan na yung kalaban ang tumira doon. Ipaubaya natin sa Diyos. Huwag na nating hayaan meron pang asong itim na makikipaglaban doon. Hayaan na lang natin na yung asong puti ang nandoon. Huwag na nating hayaan magsagupa pa sila. Hayaan natin ang banal na espiritu lang ang manatili sa ating mga puso. Alisin natin ang anumang karumihan, mga kapatid. Maghari sa ating puso ang humbleness. Kung meron tayong mali sa harapan ng Diyos, magpakumbaba tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi natin alam, mga kapatid. We are claiming anytime. If we submit, a person submit himself. Sabi ng ating mensahero, a person with the right spirit, in 1 hour, you can teach him many things. But if in a person with a wrong spirit, kahit na 6 na taon, 10 taon mong turuan yan, hindi yan matututo. A person with the right spirit in 1 hour, pwede tayong turuan ng Diyos. Pwedeng baguhin ng Diyos yung mga buhay natin. Pwedeng gawin ng Diyos na maging handa tayo sa lalong madaling panahon para sa pag-agaw. If we fully submit ourselves to God. Praise God. Doon lang tayo dinala ng Panginoon, mga kapatid. At humihingi ako ng paumanhin kung meron man akong mga nabanggit na hindi ayon sa salita ng Diyos. Magsibalik kayo lagi sa salita ng Diyos. Wala akong salita na makakapagpabuti sa inyo, kundi ang salita lang ng Diyos, mga kapatid. Always go back to the Word of God. Humingi tayo. Humingi tayo ng pasasalamat sa Diyos. Si Brother Boy ang mag-closing prayer. Praise God. Hallelujah. Salamat o dakila naming amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay napapasalamat sa nagdaang oras o Ama. Lord God, ang pagtuturo mo sa amin, hindi po ito pagtuturo na mapahamak ang tao, kundi para sa mapabuti at makamtan ang iyong mga pangako sa amin, O Lord God. Tulungan mo kami, O Lord God, hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa tamang pananalita, tamang paglapit sa iyo, tamang pagsunod sa iyong banal na salita, mga tamang pangunawa, O Lord God, ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng humble heart, O God. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga nagdaang oras. Patawarin mo po ako kung meron na akong mga hindi nakalugod na mga pananalita sa iyong harapan. Burahin mo sa aming mga isipan, O Lord God, ang mga maling ito. At ang mga salita mo aming tinanggap, nawa patuloy naming maipamuhay, hindi lang sa araw ng bukas, O Ama, kundi patuloy naming taglay-taglay hanggang sa araw ng pag-agaw, O Panginoong Diyos. Tulungan mo kami, O Ama, at patuloy mo kaming ingatan habang kami po ay magsisipaglakbay sa sanlibutan ito. Maraming salamat, Lord God. Ito po aming mga salamat dalangin sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen.